Okay, so sa hindi na pagtatagal, on behalf of Pastor Melvin Ramirez and to all the leaders of JC Masi Church, narito po ang inyong lingkod upang mangaral ng salita ng Diyos at naniniwala ako na sa bawat pagtitipon po natin, pag siya po yung bida, siya ang pinag-uusapan, kasama po natin ang Diyos sa ating kalagitnaan. Palapakan nga po na natin ang Panginoon. Amen. Praise the Lord. At sa oras na ito, sa hindi na pagtatagal, let us open our Bible in the book of Genesis. Genesis chapter 1, verses 26 up to 28. Genesis chapter 1, verses 26 up to 28. Babasahin ko po sa Tagalog na salin. Sundan po ng inyong mga mata sa inyong mga Biblia. Ganito po ang sinasabi. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda, sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Nilalang niya sila ng lalaki at babae. At sila'y binasbasan ng Diyos, at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin at magpakarami, at kalatan ninyo ang lupa at inyong supilin, at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Tayo pong lahat ay yumuko at tayo manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, nagpapasalamat po kami, dakilang Diyos, sa araw na ito. Sapagkat ang araw na ito ay araw mo upang ibigay sa iyo ang aming pinaka-the best na pagsamba. Pasasalamat, pagdakila sa iyong banal na pangalan. Sapagkat sa nakalipas na 1 linggo ng aming buhay, iningatan mo kami, ginabayan, pinatnubayan, pinroteksyonan. At narito kami buhay, gumagalaw dahil sa iyong biyaya, dakilang Diyos. Kaya naman kinikilala ka namin bilang aming Diyos at ipinasasakop namin sa iyo ang aming pong mga buhay. Hinihiling po namin, dakilang Diyos, magsalita ka sa aming kalagitnaan, Panginoon. Ikaw, dakilang Diyos, ang gumawit sa iyong lingkod. Ikaw ang magpakilala, ikaw ang magsalita. Ikaw ang aming makita. At hayaan mo, Lord, hindi masayang ang pangangaral ng iyong mga salita, kundi buo naming matanggap ang iyong pagpapala ngayong umaga pong ito. We claim, Lord, kasama ka namin. At walang puwang ang gawa ng dyablo sa aming kalagitnaan sa pangangaral ng iyong mga salita. Sinasaway namin si Satanas ang kanyang mga gawa sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Sinasaway namin siya, tinatapakan ang kanyang mga gawa sa pangalan ng Panginoong Yesus. And we invite the presence of the Holy Spirit. We claim the victory, Lord, because we ask this in the mighty name of our Lord Jesus Christ. We pray and everybody says, Amen and Amen. Palapakan nga po natin ang Panginoon. Yung pong palakpak ng tagumpay, yung nasasaktan. Ayan. Handa na kayo? Okay, our topic for this morning is entitled, Fight for Your Rights. Lahat ng may karapatan magsabing Amen. Lahat tayo may karapatan. Amen? Especially sa Pilipinas. Ang ating bansa ay bansa ng demokrasya. Kaya nga sabi nga ng iba, pwede mong gawin ang pwede mong gawin, pwede mong sabihin ang pwede mong sabihin sapagkat democratic country. At alam niyo po, pagdating sa rights o sa karapatan, pumapasok sa atin yung salita na kapag nasa katwiran, ipaglaban mo.
Yan po sinasabi ni Attorney Jose Sison at saka si Japet Sison, Napapanood natin yan. Ipaglaban mo! Sino nakakapanood nun? Amen. At iba't ibang kaso na nagpapatunay na po pwede mong ipaglaban ang iyong rights. Amen? Napanood niyo po ba yon? Ang tanong mga kapatid, ano ang mga karapatan na dapat nating ipaglaban? At ano pa? Kailan dapat ipaglaban ang iyong karapatan? At ano pa? Paano dapat ipaglaban ang iyong karapatan? Now, in the scriptures, according to the scriptures, mga kapatid, you have undeniable rights that were not intended to be negotiated with anyone, especially to Satan. We have the rights na nasa sa atin bilang nilalang ng Diyos na hindi natin dapat basta-basta na lamang ibinibigay o ito ay ating binibitawan. Like any other rights, brothers and sisters of a man, you can be violated and deny that rights. Pwede mong i-violate yung rights mo and pwede mo ring i-deny yung rights mo, but can also be depended and maintained depending. Po pwede mo itong nasa sa iyo po mga kapatid kung aabusuhin mo yung rights mo o ipaglalaban mo yung rights mo o babaliwalain mo na lang yung rights mo at ipagkakaloob mo na lang kay Satanas yung rights mo. It's up to you. Sabi mo sa katabi mo, it's up to you. Amen? Simulan natin. Una, what are these rights you must not give up the fight for? Ano yung mga rights mo na dapat huwag mo lang basta lang bibitawan? O basta mo na lang pakakawalan? Dapat mong ipaglaban hanggang dulo. Una, ayon sa ating pong text, it is the right to be like your Father in heaven. Alam niyo po ba, nung nilikha tayo ng Diyos, tayo daw ay kawangis ng ating Ama sa langit. Ibig sabihin, kamukha ba tayo ng ating Panginoon, ng ating Diyos? Basahin natin yung verse natin in 26, Sabi dito, pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan. May kausap ang Diyos. Kasi plural ang pagkakasabi, Ayon sa ating wangis, sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo man o mailap, malaki o maliit. Ibig sabihin mga kapatid, nung nilikha ang tao, may kausap ang Diyos. Pero hindi sinabi na tatlo sila. Hindi rin sinabi na lahat sila Diyos. Basta may kausap kasi ang sabi dito, likhain natin. Hindi maliwanag na sinabi diyan may kasama siyang kapwa Diyos, may kasama siya na tatatlo sila. No, nothing. Amen? Ang mahalaga dito, ang sinabi ay may kasama. In verse 27, ang sabi diyan, nilalanga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. It becomes singular. Ibig sabihin, ang Diyos na lumalang sa atin ay nag-iisa lang, at ang Diyos na ito, ay sabi dito, nilikha daw niya, nilalang niya ang tao ayon sa kanyang larawan. Hindi sinabing sa aming larawan, kundi ang sabi diyan sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. Walang binanggit dito na binabae, tumboy, o anuman. Amen? Ang pagkakabanggit po dito, mga kapatid, ay isang lalaki at isang babae. Maliwanag po yan. And the first right that you need to fight is the right to be like your Father in heaven. Ang pagkakalikha po sa atin ay hindi literal na itsura ng Diyos. But it is speaking in the holiness of God. Nilikha tayo ng Diyos na dapat tayo ay mga banal. At alam natin, nung nilikha ng Diyos si Eva at si Adan,
They are innocent pagdating sa kasalanan. At ang kanilang pamumuhay ay napakasimple na kinakausap ng Diyos. Nilikha ng Diyos ang tao na merong anyo o likas na dapat meron tayo. And that is the holiness o kabanalan. Amen? So, number 1, the right to be like your Father in heaven. Second, the right to be blessed. Lahat ng pinagpala magsabing amen. Anong sabi nung verse natin? In 28, at sila'y pinagpala niya. Pinagpala ng Diyos si Eva at si Adan. Kaya meron kang rights, brothers and sisters, to be blessed. Ang tanong, bakit kaya? Brother Dennis, akala ko ba pag ikaw ay anak ng Diyos, blessed ka. Wala kang utang. Lahat na may utang magsabing amen. Hindi kayo aamen. Alam ko yan. Amen? Brother Dennis, pagkasahod ko pa lang, hindi pa nga lumalapat, may kaltas na. Hindi pa umaabot ng buwan, may utang na. Yan ba yung blessed? But supposedly you are blessed. Not only in material things, but even your body. Tingnan mo katabi mo. Yan. Pag pinag-usapan ng kalusugan, talaga naman. Amen? Anong sabi ng John chapter 10, verse 10? Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako, sino ang ating Panginoong Yesus upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. You have the right to be blessed, brothers and sisters. Ano pang sabi ng Exodus chapter 23, verse 25? Akong si Yahweh ang siya lamang ninyong paglilingkuran, pasasaganain ko kayo. Wow! Sa pagkain at inumin at ilalayo sa anumang karamdaman. Dapat wala daw karamdaman. Eh bakit may karamdaman? Yung iba nga critical pa ngayon. Amen? Deuteronomy chapter 8 verse 18. Subalit alalahanin ninyong si Yahweh na inyong Diyos ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Lahat ng mayaman magsabing amen. Praise the Lord. Ginagawa niya ito bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Supposedly, dapat mayaman ka. Amen? Problema, ang iniisip natin, pagkayamanan, mansyon, maraming sasakyan, ang gaganda ng mga damit na sinusuot, maraming pagkain. Supposedly, dapat meron nga eh. Pangatlo, you have the right to be fruitful. Paborito ko ito. Tingnan natin, basahin natin. At sila'y pinagpala niya, sinabi niya, magpakarami kayo. Sabi ko siya, paborito ko yan eh. Alam niyo po ba, God is against any form of barrenness. Ayaw niya ng mga baog. Kaya nga dinamihan namin. Amen. Unfruitfulness in your life. Ayaw niya ng walang bunga. Ayaw niya ng walang bagay na tumutubo. Physically, mentally, and spiritually. Dapat ikaw ay fruitful. Dapat nakikita sa iyo yung bunga. Amen? Kaya nga kami, nagkaroon ng bunga. 6, sunod-sunod. Amen? And number 4, the right to multiply. Ayan, paborito ko ulit pa rin. Ang sabi diyan, basahin natin. At sila'y pinagpala niya, sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak. Ayun na, ang buong daigdig. Napuno na ba? Abe, dumami na, puno-puno ng ang daigdig yun eh. Alam nyo, ang Panginoon, companionship is the order of creation. You are not created to be alone. Every living thing is reproduce itself. Nung si Adan ay nag-iisa pa lang, bakit sila may kapartner?
Itong leon may kapartner. Itong si Agila may kapartner. Itong tigre may kapartner. Ako nag-iisa. Kaya nalungkot daw si Adan. Anong ginawa ng Lord? Pinatulog. Kinuha sa kanyang tadyang si Eva at naging babae. Kaya dapat mga kapatid, nagpaparami ka ng lahi mo. Dapat napaparami mo ang lahi mo. I am not speaking only in physical. Supposedly in spiritual. Dapat marami ang mga anak ng Diyos. Bakit? Kasi, alam nyo, dapat nating punuin ang daigdig na merong mga takot sa Panginoon. Gumagalaw, kumikilos, na naroon sa panuntunan ng salita ng Diyos. Amen? Dapat yun ang napaparami natin. At yun naman, alam naman natin, ginawa ng Diyos, pinarami talaga sila Eva at si Adan hanggang sa dumating sa atin. Amen? So ano pa? Right to replenish the earth. Pag sinabing replenish the earth, yung punuin, yung punuin yung mundo, replenish means to restore, to refill, to restock, replace used item. Pag sinabing replenish, dapat punuin natin yung mundo ngayon na naroon yung maganda talagang tunay na wangis ng ating Panginoon. Why? Because the earth has lost God consciousness. Peace, hope, health, decency, holiness, and order. Wala na ngayon ang mundo. Napakasasama na po ng mga tao. Kaya dapat ikaw, ako, tayo ang dapat pumuno ng mga bagay na ito. Ibalik po natin ang bagay na ninakaw at sinira ni Satanas sa ating pong mga buhay. Gusto mo bang lumaban? Ibabalik natin ang rights natin. Amen? Kasi dapat tayo yung pumuno. Tayo dapat ang magbago ng mundong ito. Magpasimula po sa atin. Amen? So that is our right. And number 5, the right to subdue the earth. Pag sinabing to subdue the earth, to overcome or bring under our control. Alam niyo po ba si Eva at si Adan noong time na yon, hinihimas lang nila yung mga leon. Amen? Nakikipag-usap nga sa leon sila. Mga crocodile o anuman, mga mababangis na hayop. At that time, napakaahamo po ng mga nilikha ng Diyos. Walang mabangis. And lahat sila ay subdue or overcome ni Eva at ni Adan. Pero ngayon, yung ang pusa lang pagka natapakan mo yung buntot, kakagating ka na kaagad Amen? Tapos ginagalaw-galaw, pag nakagat ka, may rabies pa. Hospital ka. Basahin natin in 28, ang sabi diyan, at sila'y pinagpala niya, sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ang inyong mga anak ng ang buong daigdig at kayo ang mamamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa tubig, sa mga ibon, sa himpapawid at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Dapat kontrol natin to Kung tutuusin, mga kapatid. Pero ngayon, hindi natin kontrol. Akala mo, ang amo-amo, talagang nakaganon yung amo-amo, ganon. Yung pala, kakagating ka. Tingnan mo yung katabi mo. Baka makagat ka niyan. Kasi bumabangis na ngayon ang mga nilikha Ano? Amen? Ano pa? Number 6, the right to have dominion. Pag sinabing the right to have dominion, you have ruling power and surpass influence over creation. Dapat may power tayo. Dapat nga pati yung lindol, pati yung mga tidal wave, bagyo. Aba, ay pag nanalangin tayo talagang sumusunod. Amen? Dapat ganon. We have the power na ibinigay sa atin. Ano pa yung isa? Pang-7, the right to an abundant, secured, and long life. Walang kamatayan.
walang karamdaman. Walang lungkot. Walang hinagpis. Walang wasak na buhay. That is the original creation of God. Nabubuhay ng simple sa buhay na ibinigay ng Diyos. But now, ang buhay ng tao po mga kapatid, wasak, sira, puno ng kasamaan ang mundo. Dapat ganito ang nangyayari. Exodus chapter 23 verse 25 to 27. Akong si Yahweh ang siya lamang ninyong paglilingkuran, pasasaganain ko kayo sa pagkain at inumin at ilalayo sa anumang karamdaman. Nakakalungkot. Sapagkat ang karamdaman ay pumapasok hindi lamang sa tao, maging sa mga lingkod ng Diyos. Medyo mahaba-haba ng panahon, nakikipaglaban tayo sa karamdaman. But the Lord is faithful. Pakikinggan po tayo ng ating Panginoon. Anong sabi pa? Exodus 27, sabi diyan sa verse 27, isa man sa mga babaeng, 26 to 27, isa man sa mga babaeng Israelita ay walang makukunan o mababaog. At bibigyan ko kayo ng mahabang buhay. Pero yung iba, kinukuha na ng Panginoon. Verse 27, dahil sa gagawin ko, masisindak ang lahat ng haharap sa inyo. Malilito ang mga bansang makakalaban ninyo at magtatakbuhan dahil sa takot. Yan yung pangako ng Panginoon. Ang ganda ng original na creation ng ating Panginoon. And you need to fight for your rights. Bakit? Kasi inagaw na. Sinira na ni Satanas. Second, what happened to the rights of Adam and Eve? Alam niyo kung ano nangyari? Ito po. Their dominion over the earth was diminished and lost. Nabawasan yung power, yung kapangyarihan, at totally nawala ang kapangyarihan. Their innocence became contaminated with guilt, with sin. Yung kanilang buhay ay naging punong-puno ng kasalanan. Yung guilt ay naroon, and shame, yung kahihiyan. Fellowship with God became limited. Dati, talaga namang grabe ang pakikipag-usap ng Panginoon. And now, every one of us, hindi na nga natin naririnig ang boses ng Panginoon. Why? Because ang sabi ng awit 51 verse 5, ako'y masama na buhat ng isilang, makasalanan na ng ako'y iluwal. Lahat ng buhat kay Adan, lahat po tayo ay nasakop ng kasalanan. Kaya nga bata pa lang, nagsisinungaling na. Bata pa lang, nagmumura na. Bata pa lang, nangungupit na. Ganyan po ang nangyari sa mundo. At ang sabi ng Romans chapter 3 verse 10 to 18, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa, walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Verse 12, ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Parang bukas na libingan ang kanilang lalamunan. Pananalita nila'y pawang panlilinlang. Ang labi nila'y may kamandag ng ahas. Verse 14, puno ng pagmumura at pasasakit na salita ang kanilang mga bibig. Nakita nyo? Tuwang-tuwa pala, akala mo nagmumura na. Ay, puto ko, chita, dito ka pala! Ay, tutuwa pala, akala ko galit. Kasi napuno na ng bibig yung masasakit na salita, yung bulaklak ng labi, mura na. Wala silang atubili sa pagpatay ng kapwa. Parang dinaanan ng salot ang kanilang madaanan. Verse 17, hindi nila alam ang daan ng kapayapaan. Hindi sila marunong matakot sa Diyos. Yan na po ang tao ngayon. Ay, ito pa mas matindi. 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5, dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan. Ano mangyayari?
sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa sarili. Me first, bahala ka sa buhay mo. Basta ako safe, bahala kayo. Maibigin sa salapi. Walang tigil ng pagtatrabaho, pati part-time. Kakayurin mo, pati sakit tuloy nakakayod na. Palalo, mapagmataas, mapagsamantala ang tao ngayon. Yung sobrang kabaitan mo, sasamantalahin. Amen? Suwail sa magulang. Sino dito may mga anak na suwail? Ang sakit sa puso. Pero yan ang katotohanan. Walang utang na loob. Matapos mong pag-aralin, pagtapos mong gawin ng pinaka-the best, wala. Ikaw pa masama. At labastangan sa Diyos. Verse 3, sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas, at walang pagpapahalaga sa mabuti. Verse 4, sila'y magiging mga taksil, padalos-dalos, mayayabang, maibigin sa kalayawan, sa halip na maibigin sa Diyos. Verse 5, sila'y may anyo ng pagiging makadiyos, ngunit hindi naman nakikita sa ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang mga ganyang uri ng mga tao. That is the people right now in the world. At alam nyo kung anong nangyari? Sinira ni Satanas at lahat ng tao, they become the enemy of God. Lahat ng tao ngayon, mga kapatid, talagang grabe, pipiliin mo na lang. Kakaunti na. Ngayon, ang church, kita nyo, ilan ang bilang natin? Subalit yung iba, ang sasaya nila, kagabi pa lang. May nag-iinuman na, nagpa-party na. Pero salamat sa Panginoon na andito ka. Salamat sa Panginoon, binigyan mo ng time ang Panginoon. And the Lord is happy. And you are fighting for your rights. Ano pa? Alam nyo, ito ang kalagayan natin dati. Efeso chapter 2, verse 1 to 3. Nung unay patay kayo. Mga patay daw tayo. Dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod ninyo noon ang masasamang takbo ng mundong ito. At napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid at ang Espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Verse 3, ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. Anong naging kalagayan ng tao? Matapos na sirain ni Satanas, they become the enemy of God at lahat dito, sila'y napabilang sa mga kinapupuotan ng Diyos. Alam nyo, kapag ganito ang kalagayan ng tao, life without God is just existing. Alam nyo, ang tao na walang Diyos, sila'y basta lang existing sa mundong ito. At pag sinabing existing sa mundong ito, they are called miserable. Miserable po ang tao na walang Diyos. Without purpose, no hope, and we will never be satisfied. Ang tao na walang Diyos, walang time sa Diyos, miserable ang buhay. Kahit pa nakikita mo na ang gaganda ng gamit nila, ng bahay nila, malaki ang sahod nila, they are miserable. Bakit kamo? Kasi lahat sila patungo saan? Sa pagkapahamak sa impyerno. Pero salamat, hindi pumayag ang ating Panginoong Yesus. Hindi po pumayag ang Panginoong Yesus na baliwalain natin yung rights natin. Hindi siya pumayag na tayo ay mapuno ng kasalanan, na tayo'y paglaruan, sirain ng dyablo. Jesus Christ restored
our rights. And you know what, brothers and sisters? To restore that rights is not easy task for Christ. Alam niyo po ba, para ibalik yung rights natin na nilikha ng Panginoon, it is not an easy task for our Lord Jesus. Inilaban niya, brothers and sisters. Inilaban niya hanggang dulo. Hindi niya ipinaglaban ang rights niya, maibalik lang ang magandang relasyon ng tao at ng Diyos. Alam niyo po ba yung rights ng ating Panginoon? Na dapat lang siyang paglingkuran, sambahin, dapat lang siyang palaging itinataas. Binitawan niya yun. Kinailangan niyang ibaba yung pride niya. Yung pride niya, magkasundo lang tayong lahat. Amen? Anong pride ang meron ka, brothers and sisters? Na hawak-hawak mo ngayon. Alam niyo, mabigat ito. Itong pride na ito. Yan ang pinakamabigat na kasalanan. Yung pride. Pero alam niyo, ang Panginoon, ibinaba niya yung pride niya. Magkasundo lang tayong lahat. He endured the cross, despising the shame. Mga kapatid, in-endure niya yung cross, yung hirap ng cross, and despising the shame. Inalis niya, mga kapatid, yung kahihiyan. Okay lang siyang mapahiya. Okay lang siya na maghirap doon sa cross ng Kalbaryo, maibalik lang yung rights ng bawat isa sa atin. Alam niyo kung ano nangyari? Gusto kong sampulan ito. Gusto kong ipakita sa atin. Balikan po natin ito. Matthew 27 verse 31. And when they had mocked him, they took the robe off him, put his own clothes on him, and led him away to be crucified. Anong unang nangyari? They took his robe, tinanggal yung robe niya. And he was half naked, brothers and sisters. Halos lampi na lang yung inilagay sa kanya. Kung makikita natin, pero hindi ganon talaga ang tunay na kalalagayan. Alam nyo, ibinaba yung kanyang talagang robe, talagang pinakita yung kahihiyan sa kanya. At hindi lang yon, basta lang siya binastos o tinanggalan. Ano pa? Verse 30, sabi diyan, then they spat on him. Dinuraan siya and took the reed and struck him on the head. Anong ginawa dito? Tingnan po natin. They spat on his face. Diruan yung kanyang mukha. At alam nyo, ayon sa scholar, Bible scholar, 300 spat. 300 tao yung dumudura sa kanya. And was beaten on the head, pinalo siya sa ulo. Alam niyo, brothers and sisters, dapat tayo pinapalo sa ulo. Ang Lord hindi matigas ang ulo, pero ibinigay niya yung ulo niya para lamang paluin. Pero dapat tayo talaga ang pinapalo. Why? Kasi tayo yung matigas ang ulo. Pero alam niyo, sa pagmamahal ng Panginoon, ibinigay niya yung kanyang ulo para paluin. Anong kasunod? When they had twisted a crown of thorns, they put it on his head. Ginawa ng koronang tinik and a reed in his right hand, and they bowed the knee before him and mocked him, saying, Hail, King of the Jews! Pinagtatawanan. Ano nangyari dyan? Those thorns, blood overflow on his forehead. Yung pagsaksak ng tinik na yun, umabot doon sa loob. At tumutulo po, brothers and sisters, yung dugo na paghihirap ng ating Panginoon. Hindi lang yun. Then, he released Barabbas to them, and when he had scourged Jesus, he delivered him to be crucified.
Anong ginawa? He was scourged 39 times at the back. Pinalo po siya, brothers and sisters. At yung pamalo po yun, meron po yung mga sima. Yung sima na ito, na kumakabit doon sa pamalong yung pagka pumalong ganon, tinitiklap niya yung balat at yung laman. 39 times. Yung isa pa lang na pagpalong ganon, brothers and sisters. Pagtanggal po nun yung laman, ang sakit po nun. But he fight for your rights. 39. Alam nyo, itong dugo na ito, grabe. Dugo sa ulo, dugo sa likod, dumadalo yung dugo ng ating Panginoon. Blood is spilled from his stripes, and his back was covered with his own blood. To fight for your rights. Inilalaban niya. Kasi ayaw niya na ikaw ay manatili sa kasalanan. Ayaw niya na ikaw ay manatiling pagmamay-ari ni Satanas. Inilalaban niya kahit duguan siya, yung sakit, yung hirap. Para lamang tayo ibalik dun sa tama nating rights bilang nilikha ng Panginoon. And sabi niya sa 31, and when they had mocked him, they took the robe of him, put his own clothes on him, and led him away to be crucified. Alam nyo, dinala po siya doon, papunta sa cross of the Calvary. At alam nyo, sa bawat bugbog, sa bawat hataw, sa bawat pagdura, alam nyo kung anong ginawa ng Panginoon? Tingnan po ninyo. Isaiah 53 verse 7. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumibo. Kahit isang salita. Tulad ay tupang nakatakdang patayin, parang korderong hindi tumututol kahit nagupitan, at hindi umimik kahit kaunti man. Alam nyo, siguro kung ikaw yung pinaghahampas, ay grabe na yung bibig mo. Wala nang tigil yun. Huwag niyo akong hatawin, wala akong kasalanan. Mga mapuputo ko, chinta kayo. Hindi mo niyo ako, pakawalan niyo ako dito. Di ba ganyan tayo bilang tao? Lalo na kapag may rights ka. But the Lord not speak any little words. Dahil lang para ipaglaban tayo. Amen? Ay sa atin, masaktan tayo, grabe na. Yung isang salita, sa atin, 10 na. Amen? Hindi tayo patatalo, mga kapatid. Minura mo ako, mumurahin kita ng 10. Pero ang Lord, ni isang gahimutok na salita, wala. They pierced nails in his hands, and his blood flowed from his hands to his arms. Duguan yung ulo niya, duguan yung likod niya, duguan yung kamay niya na dumadaloy hanggang dun sa kanyang braso. Tumutulo yung dugo. Gaano kasakit yun, mga kapatid? Amen? Hindi lang yun. They pierced nails in his feet, and his blood flowed from his feet. Duguan yung ulo niya, duguan yung likod niya, duguan yung kamay niya na dumadaloy sa kanyang braso, papunta sa kanyang dibdib. Tapos yung paa niya, duguan din. Na tumutulo yung dugo. Punong-puno po, mga kapatid. Halos hindi na po makilala ang ating Panginoon. John chapter 19 verse 34, but one of the soldiers pierced his side with a spear, and immediately blood and water came out. Ano nangyari? Jesus speared on his side, blood and water came out. Ito ang hindi kaya nagayahin ng mga nagsasinakulo. Yung mga nagsisinakulo, pwede silang magpahataw, duguan yung kanilang likod, pero sabihin mo, yung nakapako sa krus, na nagpapapako, sabihin nyo, sasaksakin kita kasi sa tagiliran. Tingnan nyo kung pumayag. Hindi nila kayang tapatan ang ginawa ng Panginoon. Why? Siguradong mamamatay ka dyan sa spear na yan. Amen? Kaya nobody
Nobody can do what the Lord did to you, to me, and to every one of us. Kaya dapat mong palakpakan ang Panginoon. Dapat mo siyang itanghal. Dapat mo siyang pasalamatan sa ginawa niya. Ipinaglaban niya hanggang dulo yan. He took your place on the cross of Calvary. He took your punishment to restore your rights. Dapat ikaw ang nagbabayad niyan. Dapat ako. Pero inako niya. Siya yung lumagay sa iyong kalalagayan. May paglaban lang, may balik lang yung rights mo. He fight to restore your rights, brothers and sisters. Ang tanong ko ngayon, ano ang ibabalik mo sa Kanya? Ibinalik na po ng Panginoon. When He say, it is finished. Ibinalik na ng Lord yung rights natin. But the question now, ano ang gagawin mo ngayon? We need to fight for our rights. Tinapos na ng Panginoon ang kanyang sakripisyo. Tinapos na po ng Panginoon ang kanyang ginawa na pagliligtas sa bawat isa sa atin. Ang tanong, ikaw, pinaglalaban mo ba yung rights mo? Na ibinalik sa iyo ng Panginoon? Alam niyo po ba na may tiwala ang Lord na ilalaban natin ang rights natin laban kay Satanas? But the question is, ipinaglalaban mo ba talaga yung rights mo kay Satanas? Ipinaglalaban mo ba yung rights mo na manatili sa iyo, to be blessed, to have salvation? Yung lahat ng ibinigay sa iyo ng Panginoon, ipinaglalaban mo ba kay Satanas? May tiwala ang Lord na hanggang dulo ipaglalaban po natin ito. Anong ipaglalaban natin? To protect your faith. You need to fight to protect your faith. Kasi si Satanas gigil na gigil sa atin. You need to protect your faith. Huwag kang basta-basta bibigay sa pagsubok, sa problema. Mas marami pang mga mananampalataya o lingkod ng Diyos na mas matindi ang problema. Pero lumalaban sila because of their faith. Eh ikaw lang, hindi ka lang nasagot ng iyong nililigawan. Halos magpakamatay ka na. Hindi ka lang nakasahod ng isang buwan dahil delay ang sahod. Grabe ka na magwala at magtampo. Marami ang mga mananampalataya na inilalaban yung kanilang faith. Walang makain. May karamdaman. Puno ng problema. Namatayan. Ang laki ng gastusin. Pero inilalaban nila yung faith nila because they know the Lord sacrifices to us. Huwag kang bibigay, kapatid, ng simpleng pagsubok lang. You need to fight to protect your faith and to protect your brother, your brethren, your sisters. Huwag kang pumayag na kainin siya ng kasalanan. Huwag kang pumayag na talian siya ng dyablo. Fight! Say, fight! Fight! Lumaban ka. Huwag kang patali kay Satanas. Fight for your brethren. Ang dami nating hinihila ngayon. Gusto nating ibalik kasi nga alam natin ang kasasapitan ng mga umahalis sa gawain ng Panginoon. We need to fight to protect our brethren. And not only our brethren. We need to protect our family. Alam niyo po ba, talagang punteriya ni Satanas yung pamilya natin? Pababayaan mo lang ba yung pamilya natin na paglaruan ni Satanas at kung minsan siya pa yung pamilya pa natin talagang bumabanat sa atin? Pero alam niyo po ba, if you fight your faith, if you fight for your rights para sa iyong pananampalataya, isang araw ang pamilya mo
kasama mo na naglilingkod sa Panginoon. You need to fight your family. And you need to protect your health and blessings. Alam nyo, ang karamdaman hindi galing sa Diyos. Ang kahirapan hindi galing sa Diyos. But they allow, the Lord allow sickness and disease. And sometimes, yung kahirapan para makita mo na siya lang ang iyong lalapitan. Ano nyo, ngayong umagang ito, marami ngayon ang nakikipaglaban sa karamdaman. Marami ngayon nakikipaglaban sa kahirapan. Pero ginawa na ng Lord ang kanyang bahagi. Now, we need to do our part. We need to protect your health, blessings, at kasunod, you need to protect your salvation until the coming of our Lord. Huwag mong basta ibibigay, kapatid, ang iyong kaligtasan. Kaya alam nyo, makikita nyo yung mga mananampalataya na kahit anong pagsubok, problema, nasa loob ng church. Because they know, wala silang ibang pupuntahan. Walang ibang kaligtasang lugar sa panahon ngayon kundi sa kamay ng ating Panginoon. And that reason, alam niyo po ba, always remember that we are in constant warfare. May labanan po, mga kapatid. Ano sabi ng Efeso chapter 6 verse 10 to 13? Bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon. Magpakatibay! Lahat ng matibay magsabi ng amen. Matibay! Amen. Parang hindi matibay yung amen nyo eh. Amen. Parang mahina. Magpakatibay! Amen. Ayun, lumakas. Talagang matibay na nga. Magpakatibay kayo sa kalakasang galing naman pala sa Panginoon eh. Hindi galing sa'yo. Kaya dapat malakas ka. Why? Pinagtagumpayan na ni Kristo. Yung kalakasan niya ay ibibigay niya sa'yo para mapagtagumpayan mo yung laban ng mundong ito. Amen. Magpakatibay ka at sa kanyang dakilang kapangyarihan. You have the power of Christ. You have the power of the Holy Spirit. At kapag nakipaglaban ka kay Satanas, sigurado, magtatagumpay ka. Verse 11, isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos. Dapat meron tayong pandigma. Upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng dyablo. Verse 12, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga makapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiira sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Verse 13, kaya't gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Amen? Sa gayon, makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Lahat ng nakatayo, magsabing amen. Baka nga nakatayo ka pero nanginginig yung tuhod mo. Dapat hindi ka nanginginig ang tuhod. Why? Kasi nasa iyo na yung power ng Panginoon. Anong sabi ng Efeso 4:27? Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Tapos na si Satanas. Napagtagumpayan na ng Panginoon. All you need to do is what? Get up. Get up! Stand up. Let us stand.
Don't give up the fight. Tumayo tayo. Ipaglaban natin yung rights natin. Hallelujah. 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 Makinig po kayo mga kapatid. Alam nyo, sa ngayon, ang mga mananampalataya ay nasa huling mga araw na. And our battle, yung battle po natin mga kapatid, pabigat ng pabigat. Ang gusto ni Satanas talaga tanggalin tayo sa ating pananampalataya. Ang gusto talaga ni Satanas, mawala tayo sa ating kaligtasan. Pero alam nyo, pinatunayan ng Diyos ng ating Panginoong Yesus na napagtagumpayan na niya lahat dun sa krus ng Kalbaryo. Sa oras na ito mga kapatid, ipaglaban natin ang ating pananampalataya. Hawakan mo yung katabi mo kapatid. We will pray for one another right now. Magpanalanginan po tayo mga kapatid. This is our battle now. This is our battle now kapatid. We will pray to one another right now. Kasi nga, si Satanas ay desperado na. Gusto niyang tanggalin tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Gusto ni Satanas na tayo mawala sa ating pananampalataya. Let us pray to one another right now, kapatid. Ipag-pray mo. Sige kapatid, mag-pray tayo sa oras na ito. Let us pray to one another. We need to fight for our rights. Fight for your rights, brothers and sisters. Hallelujah. Sige po, manalangin tayo sa isa't isa. We pray for the protection of God. Hallelujah. 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 Let us pray to one another right now. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we bless you, Jesus. Come on. Pray to our living God. Our prayer. Yan po ang magpipreserve sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Come on, let us fight for the Spirit right now. The battle in the Spirit. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po kami, Panginoon. Kinikilala ang iyong ginawang pagliligtas. Kinikilala ang ginawa mong sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Na dahil, Panginoon, sa iyong mga latay, dahil sa sugat na iyong dinala sa krus ng Kalbaryo, napagaling ang aming mga karamdaman, dakilang Diyos. Sa oras na ito, Panginoon, we claim the healing power in the name of Jesus. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, ipinapanalangin namin, Panginoon, ang may mga karamdaman sa oras na ito. We claim the healing in the name of Jesus, especially to our pastor, Pastor Melvin, right now, Lord. We extend our hands to you, and we pray, Lord. We pray, Lord. Kahabagan mo po kami, Panginoon. We pray for the healing, Panginoon. I-restore mo, Panginoon, ang nasira ng dyablo sa kanyang katawan. Ibalik mo, Panginoon, Lord, ang kanyang pisikal na kalakasan sa pangalan ng Panginoong Yesus. In the name of Jesus, Lord, hallelujah. Narito kami, Panginoon. At dahil sa iyong dugo na tumigis sa krus ng Kalbaryo, napatawad ang lahat ng uri ng aming kasalanan. Kaya sa oras na ito, Lord, humihingi kami ng tawad, Panginoon, sa lahat ng kasalanan na aming pong nagawa. Hugasan mo po kami't patawarin, Panginoon. Gawin mo kaming marapat, dakilang Diyos. Ano man na nagawa naming kasalanan na magiging sanhi upang hindi mo pakinggan ang aming panalangin, Lord, hugasan mo kami ng iyong banal na dugo, Panginoong Yesus. At sa oras na ito, dakilang Diyos, ibinababa namin ang aming sarili. Hinihiling na manahan ka, hinihiling na manatili ka sa aming puso at kaisipan, Panginoon. Ang aming kaligtasan, Panginoon. Hinihiling namin, Panginoon, na ito'y maingatan hanggang sa pagbabalik po, Panginoong Yesus. Lord, give us the boldness
Give us, Lord, the boldness para harapin ang mga pagsubok at problema, para harapin si Satanas sa laban sa mga huling araw na ito, Panginoon. Ano man ang kinakaharap ng iyo pong mga anak, na laban sa oras na ito, laban ng kahirapan, laban ng karamdaman, laban ng pagkawasak ng pamilya at relasyon sa pangalan ng Panginoong Yesus, laban ng panghihina ng pananampalataya, panghihina sa paglilingkod. Lord, I pray right now in the name of Jesus, we need the power from above in the name of Jesus. We need the outpouring of the Holy Spirit right now in the name of Jesus. Pour out your Spirit, Lord. Palakasin mo ang mga nanghihina. Patibayin mo, Panginoon, ang mga nanghihina, Panginoon. And Lord, I pray right now for the revival of your Spirit. Hallelujah. Salamat po sa iyo, Panginoon. Salamat po sa iyo, Panginoon. Hinihiling namin dakilang Diyos na sa oras na ito, yung rights na ipinalik mo sa amin, maipaglaban namin, Panginoon, hanggang sa huli, sa iyong pagbabalik, Panginoon. Hallelujah. And Lord, we use that authority right now, in the name of Jesus. In the name of Jesus, I command every works of the devil in the name of Jesus to get out in the name of Jesus. Winawaksin namin sa aming mga katawan, sa aming mga pisikal na katawan in the name of Jesus. Winawaksin namin sa iglesyang ito sa pangalan ng Panginoong Yesus. Winawaksin namin sa aming pamilya sa pangalan ng Panginoong Yesus. Winawaksin namin ang gawa ng dyablo sa amin po mga buhay, Panginoon. And we pray, Lord, for the protection of the blood of Jesus for us, for our family, for our brethren, Lord. At umaasa kami, Panginoon, na sa iyong pagbabalik, mararatnan mo kaming alive and remain, Panginoon. Salamat po, Lord. We pray also for our brothers and sisters na nawala. Lord, I pray right now and we fight for the battle in the Spirit, Lord. Anumang tumatali sa kanila, sa pangalan ng Panginoong Yesus, palayain mo po sila at sila'y ibalik mo sa iyong iglesia, Panginoon. At muli kaming magkasama-sama na magpuri, sumamba, itaas ang iyong banal na pangalan namin, Panginoong Yesus. Kaya Lord, salamat po, Panginoon. Salamat po sa umagang ito. We claim, Lord, the victory. We claim, Lord, gumagawa ka at patuloy kang gagawa sa iyong mga anak na nagtitiwala po sa iyo. Salamat po, Panginoon. Salamat sa iyong mensahe. Salamat, Lord, sa iyong bakod ng kapangyarihan para sa iyong iglesia. Sa iyong iglesia, Panginoon, ng JC Massey Church. Salamat po, Panginoon, sa community, sa Isabela, sa Aurora, at sa iba't ibang panig ng mundo, Panginoon, na iyong mga anak, ingatan mo po, Panginoon, ng iyong kapangyarihan. Salamat po, Diyos. Salamat po. Salamat po. Salamat po sa katagumpayan ngayong umagang ito. We bring back to you all the praises and thanksgiving in the mighty name of our Lord Jesus Christ. We pray and everybody says, Amen and Amen.